Great God, amen, my great God. Are you ready, church? Amen. Are you ready, church? Amen. Talagang dapat maging ready tayo dahil yung great God natin ay great giver. Amen. Who is your great God? Is your great giver. Natatanda nyo, James 1:17. James 1:17, pag may mga bagay na nangyayari sa'yo, sa ikabubuti mo yon. Sabi lahat daw ng bagay na mabuti at perfect, gifts ni Lord yan sa'yo. Amen. Kaya kapag tumitingin ka sa salamin, nakikita mo, oh, perfect naman ang mukha nito. Gift ni Lord ka. Gano'n. Ako lagi sinasabi, gift ni Lord to. Buti nga, hindi naririnig ng iba. Hindi nga, naaangal sila eh. Buti nga, alingaw-ngaw, hindi po umanga. Sinungaling! Di ba? Pero sa Panginoon po, eh, totoo yan. Amen? Kaya katabi mo, sabi mo, gift ka ni Lord. Perfect ka kasi. Amen? Galing sa ating Ama sa langit. Hallelujah. Yun po yung Diyos natin. At alam niyo, sa pinag-aaralan natin sa mga nakaraang linggo, ito po yung mukhang nagkaroon na tayo ng survey ng great giver. Actually, we are doing a survey. Pag sasabi survey, hindi po natin binabasa yung buong Genesis. Dinaanan lang po natin. At ang hinanap lang natin, yung great giver, yung great God na great giver. At dinaanan po natin na yung Genesis. Actually, nakadaan na rin po tayo sa Exodus. Panaka-naka natin kaya po yung Exodus at Genesis, pero dumaan po tayo ng pahapyaw. Kumbaga sa aeroplano, nando ka sa 3,000 feet, nando ka sa tuktok, dinaanan mo yung island of the Philippines. Kita mo yung isang buo, nakabuuan. Yun po ang tawag sa Bible survey. Right now, we are doing a Bible survey on our great God, the great giver. So, focus natin yung Diyos na dakilang magbigay sa iyo. At makikita mo natin to in the light of the Old Testament. We will see yung great giver na yung bumabagsak lagi kay Lord Jesus Christ. Kung mapupunan nyo yung mga nakaraang pag-aaral natin ng Bible study natin, hindi po ako natatapos na hindi ako pumupunta sa Panginoong Jesus. Dahil lagi pong bagsak ng ating lesson ay si Lord Jesus Christ. Amen? So, nakita natin na ang great giver natin ay napakabuti sa buhay ng nation of Israel. Saan po ba nanggaling ang nation of Israel? Siyempre kay Adam. Lahat naman po tayo nanggaling kay Adam. Pero nakita natin na dumating kay Noah, at kay Noah, lahat naman po lang mankind na nanggaling din doon, dahil if you remember, binaha po ang buong mundo noon, at natira po si Noah at yung kanyang mga anak. At doon po nagsimula ang bagong nasyon. At pumatak po kay Abraham. Kay Abraham, pumunta kay Jacob, kay Isaac, kay Joseph, and then pumunta po sa nation of Israel, represented by Moses. At doon po natin nakita, from Egypt, nakalaya sila, nakalabas sila, at sila po napunta doon sa promised land po ba kagad? Eh may dadaanan po silang wilderness. Sa wilderness na yun ay dapat madali lang, ngunit kailangan po silang matuto ng mga ilang bagay. Ang nangyari po ay tumagal po sila doon ng 40 taon. Ang maganda po doon, yung Diyos na nangako kay Abraham, actually sa Adamic Covenant pa lang, nangako ng Diyos, Genesis 3:15, and so on and so forth. Nakita mo natin na yung Diyos na yun, na great God, ay hindi po pumapalya na magbigay at patuloy na mag-provide sa mga nilalang niya. Makita natin na tayo po ay kasama doon sa mga nilalang ngayon ng Panginoon. Amen. May mga nilalang po ba si Lord dito? Yun ang dakilang manlilikha mo. At ito yung sa nation of Israel nakita natin na kahit na po pag alis nila sa Egypt, nakita natin ang kamay ng Diyos. When we talk about the giving of God, we talk about always the mighty hands of God. And to make the long story short, dahil mahaba pa yung pag-usapan natin ngayon, even nung nakatawid sila ng Red Sea, hindi na ho sila iniwanan ng Lord. Andun pa rin si Lord at hindi sila iniwanan ng Panginoon. Kung sa iba-iba ho yun, sinasabi niya, nakatawid na kayo, bahala na kayo sa buhay ninyo. Amen? Minsan ganun po tayo pag may tinatawid tayo dyan, di ba? Nakatawid ka na, bahala ka na. Pero ang Diyos po hindi, sinamahan sila. Sa 40 taong yun, nakita natin, sa wilderness, last week pinag-usapan natin, hindi po pumapalya ang Diyos. Amen. Hindi pumapalya ang Diyos na samahan sila. Kung iniisip mo, pumapalya ang Diyos sa iyo, kapatid, parehong Diyos mo, yung Diyos ng Israel ay Diyos mo rin, hindi siya papalya sa iyo. Kaya nga, hanggang huli, sa kanilang pagbiyahe, sabi ng Diyos, may pangako ang Diyos, na sa lupang pangako, doon gagawin ng Panginoon. Kanino ito pinangako? So, we'll talk about my great giver in the promised land. Kita niyo po yung chapter nila from captivity in Egypt. And then, sabi ni Moses, let my people go. Para pong 10 Commandments. Sabi ng Pharaoh, okay, you can go.
At hanggang makatawid po sila in the wilderness, nakita natin yung pagsama ng Diyos sa clouds and fire, and even yung manna, lahat po, spoiled sila sa Panginoon. At tuloy-tuloy po nangyari, hanggang sa nakadating na sa promised land, pinangako po kasi ito ng Diyos kay Abraham. Genesis 15, verse 18 to 21, ito po ang sabi, "On that day, the Lord made a covenant with Abraham and said," pag sinabi pong covenant is to cut an agreement. To cut an agreement, tawag po doon, covenant. Kaya po, tayo po hindi, madali nating malaman yun dahil meron po tayong pinanggalingan din na gano'n. Pag meron po tayong agreement, di ba po, nag-ano ng kamay? Sino po yan? Blood compact? Yun po, covenant po yun. Nag-ganon sino ba yan? Yan, si Katuna, alam ni Ma'am Chona, social studies teacher kasi yan at head. So si Katuna, di po ba? Hindi po yan doon sa may Quezon Boulevard, sa Quezon City, di po? Nag-ano po, at nagsila'y nagkaroon ng agreement ni Villalobos po ba? Tama po ba ako? So, tayo po, yun din po ibig sabihin niya, covenant, may dalawang party na nag-usap, sabi niya, ito ang agreement natin, itong gagawin ko sa iyo, itong gagawin naman mo sa akin. Alam niyo po sa covenant ni Abraham at ng Diyos, makita natin dito, ang lagi pong majority na kayang gumawa ay yung Diyos. Si Abraham po wala naman eh. Wala nga siya pinanggalingan eh. Ang sabi rito ng Diyos, pero makikipag-covenant ako sa iyo. Sabi niya, "To your descendant, I gave this land from the river of Egypt to the greater river, the Euphrates." Amen? The land of the Kenites, Kenizzites, Hamonites, Hittites, Perizzites, Rephaites, Amorites, Canaanites, Girgagites, and Jebusites, and Parasites. Amen? Marami po yan. Sabi niya, bibigay ko sa inyo lahat to. Meron na nakatira ron, pero pinapangakaw ko sa inyo. Ganda po. 17 naman po, sa Genesis 17:8, sabi, "The whole land of Canaan, where you are now an alien, I will give as an everlasting possession to you, and your descendants after you, and I will be their God." Itong pangakong to, sa inyo rin ito. Before the nation of Israel will enter the promised land, Moses reminded that this land is different from the previous land they dwell. Sa Deuteronomy, ano yung ibig sabihin mo rin dyan? Binasa mo, Pastor Repeat, dun sa notes mo. Nire-remind yan, yung Egypt, ito ang buhay ninyo. Pero sa papasukin yung lugar, tingnan natin kung anong makikita nyo. Deuteronomy 11, verse 10 to 12. "For the land you're about to enter," talking about the promised land, "and occupy is not like the land of Egypt from which you came, where you planted your seed." Sa Egypt, kayo ang nagtanim and dug out irrigation ditches with your foot, as in a vegetable garden. You were planted your seed. Verse 11, "It is a land of hills and valleys." The hills are alive. With plenty of rain. Sound of music, ano? Verse 12, "A land that the Lord your God cares for. He watches over it day after day throughout the year." Sino po yung ganong gustong promised land? Amen. Amen? Doon sa yung ikaw lang, yung gusto mong promise lang, yung gusto mong katayuan, hindi pinangako sa'yo ng Diyos, kung gusto mo ron, paghihirapan mo yon. Nakita niyo po ba? Pinaghirapan, di po ba sa Egypt? Pero sabi niya rito, pero sa pangako sa'yo ng Diyos, ang Diyos ang gagawa sa'yo. Ang Diyos ang mag-provide sa'yo. Pero bago nangyari itong promises na ito, na kanila makita, yung dinescribe po ni Moses yung promise lang sa kanila. Remember, Deuteronomy, ang si Moses po ay ang nagsulat nito. Amen? At buhay pa ho si Moses. Deuteronomy chapter 6 verse 10 to 11. Tingnan natin. "The Lord promised your ancestors," sino po yung mga ancestors? Abraham and Jacob, Isaac and Jacob, "that He would give you this land." Pangako po yun, sigurado. "Now He will take you there and give you small town." Large. Sabi natin large. Large what? Towns. With good, dilapidated, di po ba? Buildings? Good buildings that you didn't, build. Sino nag-build? Yung sinabi ko kanina mga ites na nakatira doon.
Jebusites, di po ba? Anakites. Amen. Yung pag-Anakites po, mga giants po yun, malalaki po yun. Malalaki pong tao yun. Tuloy natin. And house full of good things that you didn't put there. The Lord will give you wells that you didn't have to dig. And vineyards and olive orchards that you didn't have to plant. Meron po ba silang ginagawa? Sinasabi rito, wala. But when you have eaten so much that you can't eat anymore, mas tinuloy na ho niya yun doon. So, gusto ko lang makita natin dito, na yung pala promise land na ito ay maganda. Maganda po ba itong description? Amen. Palagay niyo po maganda. Kasi wala kang ginawa. Bigay ng Diyos ng great giver. Ito ay binigay sa Israel. Kaya nga po ang tawag, land of flowing milk and honey. Amen. Hindi po Amerika yon, doon po sa Israel yan. At hanggang ngayon po, pinoses nila yung land. Sabi ko nga sa inyo, current ang Diyos ng Israel. Amen? So tuloy po natin sa chapter 9, verse 4 to 6. Tingnan mo natin. After the Lord your God has done this for you, don't say to yourselves. Ano sabi? The Lord has given us this land because we are so, we are so righteous. Kaya kung natatanggap tong blessing na to, kasi ang bait-bait ko eh. Sabi sa Israel, huwag niyo sabihin yun. Hindi kayo deserving nun. No, it is because of the wickedness of the other nations that He is what? Doing it. Hindi sumasamba sa Diyos yung mga yun. Meron silang ibang Diyos, hindi na Diyos ang tunay na Diyos, kaya hinawala sa kanila yon. Hindi dahil matuwid ka. Kasi minsan ganun ka din. Nakuha niyo po ako? Sabi dito, kung nape-bless ka ni Lord, sabi sa kanila, hindi dahil ikaw'y matuwid. Yun ay kabutihan ng Diyos sa iyo. Amen? Dahil marami yung nagmamalaki minsan, kaya alam mo kaya ako bless na ito. Ang bait-bait ko eh. Amen? Hindi dahil sa kabaitan mo, sa kabaitan ng Diyos. Amen. Kaya ako kaya ako talaga yumaman ng ganito, narating ko tong lugar na ito kasi ang galing-galing ko, talino ko, nag-aral ako mabuti, nagsunog ako ng kilay. Maganda po yun at tama po yun. Pero kung yun ang magiging focus mo, sabi ng Diyos dito sa Israel, ay mali ka. Kabutihan ng Diyos at katuwiran ng Diyos, hindi mo katuwiran. Amen? Tuloy natin. It is not all because you are such righteous, upright people that you're about to occupy their land. Sabi dito, the Lord your God will drive these nations out ahead of you only because of their what? Wickedness. Ayos ang bayan ng Panginoon eh. Ibang Diyos nila, Diyos-Diyosan. And to fulfill the oath He had sworn to your ancestors. Take note, covenant. Kanina binasa natin, may covenant si Lord, si Lord Yahweh kay Abraham, na pinasa kay Isaac and Jacob. Sabi niya, hindi ko nalilimutan yon. Naaalala ko yon, verse 6. I will say it again. Ang Lord po mahilig mag-ulit. Mga anak, may mga anak po ba rito? Kung paulit-ulit ang mag-ulat ninyo, hindi sila makulit. Katulad lang sila ni Lord. Amen? Amen, church? Amen. Anak, hindi ako makulit. I will say it again. The Lord your God is not giving you this good land because you are righteous. For you are not. You are a stubborn people. At basahin niyo po. If you read yung Exodus, yung sa travel nila sa wilderness, titigas po ng ulo. Magutom lang ng konti. Magreklamo lang yung siya. Gumano lang yung siya niya. Moses, nagugutom na kami. Spoiled. Ano ba yan? Puro na lang mana. Puro na lang tinapay. Gusto naman namin meat. Ano ba itong tubig na ito? Mapait. Okay sila. Ang buti yung ng Diyos. Po ako lang mo yun. Talo. Hindi po ba? Pero Diyos po, patuloy nag-provide. Kaya lang po sa kanilang katigasan ng ulo, nag-ikot-ikot sila ron. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, hindi po sa Diyos. Ang Diyos po, gusto mapadali sila ron eh. Gusto nga ng Diyos, pumunta na sila sa kabila eh. Sila po yung natatakot. Sila po yung walang pag-asa at walang pananaw na gano'n tulad ng Diyos. At dahil sa katigasan ng ulo nila, nagpaikot-ikot sila ron. Kaya this is best suit po itong description na ito sa kanila, stubborn. Parang tayo rin po, amen. Sama ko sarili ko dahil minsan ganun din ako. Na gusto lang gumawa ng Panginoon sa buhay ko o sa buhay natin para madali yung sitwasyon natin, ayaw natin. May ayaw tayong maniwala sa Panginoon. May pinagagawa sa atin ang Lord, hindi niya pinagagawa sa iyo para sa iyong benepisyo, para sa kanyang benepisyo, pinagagawa niya para sa iyong benepisyo. Ayaw natin gawin. At tuloy pa ikot-ikot po tayo doon. Amen? Huwag na natin gayahin. Amen? Amen. Ang maganda po, kung meron naman tayo na-receive na blessing ngayon, mga kapatid, are you with me? Amen. Lagi mo i-attribute siya kay Lord.
Pag tumitingin ka sa salamin, sasabi mo, ang pogi-pogi naman ito. Nagsasalamin na ito. Huwag mo sabihin dahil sa'yo, dahil sa Panginoon. Amen? Joke ko lang po yun. Ibig sabihin lahat ng blessings ninyo marireceive. Galing po sa Panginoon. Amen. Wala kang dapat ipagmalaki. Dahil ang Diyos mo, ang iyong ipagmamalaki. Remember last time we said, kung merong gusto magmalaki, sino dapat ipagmalaki? Si Kristo na namatay sa krus para sa ating kasalanan. So this great giver, nakita natin, He provided sa Israel, nation of Israel, while they are in the promised land. Ang unang provision nila, tingnan po natin, new leader. Amen? From Moses to Joshua. And the name Joshua means, doon po pwede natin makuha yung word na Yeshua. Amen? From law to grace. Amen? When we talk about Moses, we talk about the law. Amen? Siya po yung nagbigay ng commandments. But as they go to the promised land, may iba na namuno from Moses to Joshua. At ang pangalan po ng Panginoong Hesus ay pareho rin po ng pangalang Joshua. Siya po ay si Yeshua. Another term for Joshua. Meaning, Savior. Deuteronomy 34 verse 1 to 9. Pass reading po tayo para mabilis. Then Moses went to Mount Nebo from the plain of Moab and climbed Pishgag peak, which is across the Jericho, and the Lord showed him the whole land, from Gilead as far as Dan, all the land of Naphtali, the land of Ephraim and Manasseh, all the land of Judah extending to the Mediterranean Sea, the Negev, the Jordan Valley with Jericho, the city of palms as far as Zoar. What is Jericho? The city of palms. Verse 4. Then the Lord said to Moses, this is the land I promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob. Napakaganda po nun, no? Ang Lord hindi nakakalimutan yung pinapangakuan niya ng mga tao. At inuulit-ulit niya. Kapatid, may pangako rin sa iyo, Lord. At pwede niyang banggitin yung pangalan mo at uulit-ulitin niya. At pwede sabihin niya sa anak mo, pangako ko to sa anak, sa nanay at tatay mo. Kaya mangyayari rin sa buhay mo. Mga anak, kung may relationship ang Panginoon sa mga magulang ninyo, yung pangako sa mga magulang ninyo mapopulfill sa inyo. Amen, palakpakan natin ng Lord. And I told them, I would give it to their descendants. I have not allowed you to see it, but you will not enter the land. I have now allowed you to see it, but you will not enter the land. So Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab, just as the Lord had said. Marami nagtatanong, Pastor Ripe, ba't hindi naman si Moses nakatungtong doon sa promised land? Amen? Kasi po, meron pong siyang hinampas na dapat sinabihan lang, hindi po tao yun, yung bato. Hinampas niya, sabi ng Lord sa kanya, para umagos yung tubig, kausapin mo yung bato. Huwag mo nang hampasin, hinampas niya po. At sabi sa kanya ng Diyos, you misrepresent me. And ang naging resulta po, hindi siya nakapasok sa promised land. Pero nakauwi siya doon sa tunay na promised land sa langit. Pinag-agawang pa nga ng anghel at ni Satanas yung kanyang katawan. Hindi po natin alam kung bakit. Pero meron pong prophecy na si Moses po ay babalik sa physical na katawan. Kaya isa daw po yun. Pero huwag na ho natin pag-usapan yun. Pero ito po maganda. Kung nabasa mo yung Facebook ko na nilagay ko na mine, sabi ko si Moses, dahil sa law, si Moses hindi nakapasok. Pero dahil sa grace, si Moses nakatungtong ng promise lang. Paano, Pastor Ripe? Remember the mountain of transfiguration? Sino po ang kausap ni Lord Jesus Christ doon? Si Moses at si Elijah. Kita-kita mo ni Peter yun. Sabi niya, Panginoon, pwede ba gumawa tayo ng 3 tent dito? Sa'yo, kay Moses at saka Elijah. Sa Mount of Transfiguration, no, doon po, nakatapak po yung paa ni, may kaibigan tayo dito, ni Moses. Amen. Video nga, bro. Si Moses nakatapak. Saan po may Mount of Transfiguration? Doon sa promised land. Amen? Praise God, palakpakan mo natin ang Lord. Dahil sa Panginoong Jesus, sige, palakpakan natin ang Lord. Dahil sa Panginoong Jesus, si Moses po, na napagbawalan sa Old Testament na nakatungtong po. Amen? Sino po ba ang Panginoon nyo ngayon? Ang Panginoong Jesus? Sa mga lugar na tingin mo na hindi ka makakatuntong, patutungtungin ka ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah! Amen. Yung mga kasama ko dito, tutungtong sa ibang lugar. Amen. Next week. Amen. Hindi nila inaakala, pinagkikwentuhan lang namin last year yun eh. Sana sabay-sabay tayong bumiyahe. Ito, may katuparan. Amen. And I pray lahat po tayo sa susunod
Amen. Lahat tayo, iwanan natin itong punta tayo ng lahat. So tuloy natin, verse 6. Now Joshua, son of wala, Nun, was full of the spirit of wisdom. For Moses had laid his hands on him. Oh, laying up on hands, nagpapatalino ro. So the people of Israel obeyed